Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva. At isa na naman pong tanong ang ating pong tutugunan at bibigyan ng liwanag. Dito lang po sa Expose the Truth, batay sa nasusulat. Ayon po sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. So ito po ang tanong. Tunay ba ang wika, ang pananampalataya ng demonyo ayon po sa nakatalang iyan? So bago po ang lahat, ay siguraduhin po munang nakapalo po tayo sa ating pong FB page upang kayo po ay updated sa lahat po ng ating pinag-uusapan at tinatalakay. So tuloy po tayo. So ipakilala po muna natin ang demonyo o ang diablo kung sino ito. Paano po ito ipinakilala ni Kristo? Ayon po dito sa Juan, basahin po natin. Sa Juan 8:44, ang sabi po dito, kayo ay sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So dito, ipinakikilala ng Biblia kung sino ang diablo, kung ano ang diablo. Ang wika, sapagkat siya'y walang katotohanan sa kanya. Siya'y nagsasalita ng kasinungalingan. So, ibig sabihin, hindi po siya nananatili sa katotohanan at walang katotohanan sa kanya pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya. Ibig sabihin, ito pong diablo ay meron pong salita na sinasalita, subalit ito po ay kasinungalingan, sapagkat siya ay nagsasalita ng saganang kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng ganang kanya? Ibig sabihin, nagpapaliwanag siya ng saganang kanya. So, wala pong katotohanan sa kanya. Pero bakit doon sa Santiago 2:19 ay tinutukoy na merong pananampalataya ang diablo na iisa ang Diyos? Tunay ba ang pananampalataya? Again, ang tanong. Hindi po tunay ang pananampalataya. Bakit po? Bagamat totoo ang nakasulat na sinabi niya, subalit yung pananampalataya ay hindi tunay. Bakit hindi naging tunay? Sapagkat siya ay nagsasalita ng saganang kanyang sarili. Ayon po din dito sa Genesis, ating pong puntahan. Dito po sa 3:1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So dito nagsalita ang Satanas o ang diablo. Ang sabi niya, tunay ba na sinabi ng Diyos? Ano yung sinabi ng Diyos? Na huwag kayong kakain ng alinman sa punong kahoy sa halamanan? So, anong tugon ng babae? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy ng halamanan ay makakakain kami. Sa 3, datapot sa bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan, sabi ng Diyos, ay huwag kang kakain niyon. Ni huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. So, dito maliwanag na ipinakikilala ng Biblia kung sino at ano ang diablo. Ang sabi nga ni Kristo, sa ganang kanyang sarili, siya ay nagsasalita. Kaya ang sabi dito sa Genesis na ang wika, tunay ba na hindi kayo makakakain ng alinman sa punong kahoy sa halamanan? Yun ba ang sinabi ng Diyos? Hindi po. Siya ay nagsalita sa ganang kanyang sarili. Ngunit hindi ganun ang sinasabi ng Diyos, kundi sa alinman ay makakakain kayo liban doon sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. So dito makikita po natin, mga kaibigan, na ang diablo, bagamat merong totoo na sinasabi sa kanyang bibig, nagkokot po siya ng Biblia, ngunit ang kanyang sarili o ganang salita ng kanyang sarili ay hindi tunay. Hindi tunay ang kanyang pananampalataya. So dito makita po natin na merong pagkatuso nga ang diablo o ang ahas na tinatawag na Satanas. Bigyan pa po natin ng isang talata. Ang sabi po sa Mateo 4:6, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat,
siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. So dito nasanta na naman ang dyablo at gumamit pa po siya ng talata o ng salita ng Diyos ayon po sa awit 91, 11 at 12. Ang sabi po dito ay kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka. Ibig sabihin, meron pong tanong dito na ikaw ay magpatihulog. Bakit? Sapagkat nasusulat, aalalayan ka ang wika ng kanyang kamay. Ganun po ba ang nasusulat sa Biblia? Naaalalayan? Tama po. Pero, hindi tinutukoy dito na magpatihulog ka o sadyain mo na ikaw ay magpatihulog. Kundi, kung matisod ang iyong paa. Ibig sabihin, hindi sinasadya. So, titingnan po natin na bagamat totoo na sinasabi niya na may isang Diyos, totoo na siya nagkukot ng mga salita ng Diyos, pero yung kanyang pananampalataya, yung kanyang sinasabi ayon po sa tugon dito, sa konteksto, ay hindi tunay. Kaya masasabi po natin na ang pananampalataya ng dyablo, bagamat totoo ang kanyang kinukot, bagamat naniniwala siya dito na isang Diyos, ngunit hindi tunay ang kanyang pananampalataya. Oo, nag-quote siya ng iisang Diyos. Subalit kanino ba nanggaling ang pagsamba sa mga Diyos? Kanino ba nanggaling ang pagsamba sa mga kayamanan? Walang iba kundi sa dyablo na manunukso. Ibig sabihin, bagamat totoo ang kanyang sinabi at lumabas sa kanyang bibig na iisang Diyos, ngunit sa kanyang loob at pananampalataya ay hindi tunay na iisang Diyos sapagkat siya buhat sa kanya nanggaling ang lahat ng kasinungalingan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga kayamanan. Lalong-lalo na sa mga naglipa ng mga mangangaral ngayon na nagtuturo ng Biblia o ng aral, subalit hindi ayon sa pagkaunawa, doon po tumutugma sa mga talata o konteksto. Bakit po? Ganyan po ang karamihan ngayon. Tulad din ng dyablo, bagamat nagkukot sila ng salita ng Panginoon, ngunit hindi tunay ang kanilang inaaral, ito po ay hidwa, ibig sabihin, hindi tunay ang pananampalataya. Again din po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, sa kabanatang 11, sa talatang 13 hanggang 15, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdaraya, manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya hindi po katakataka ang mga bagay na ito, bagamat sila nagsasalita na para bagang katwiran, ngunit hindi ayon sa pagkakilala o unawa. Tulad din ni Satanas, na sinasabi rito, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Bagamat sabihin niya na may isang Diyos, bagamat sabihin niya na nag-quote siya ng mga talata na naayon talaga sa Biblia, ngunit siya naman, sa kanyang pananampalataya, ay nagsasalita siya sa ganang kanyang sarili, sapagkat ang wika siya ay sinungaling at walang katotohanan sa kanya at ama nito. So, hanggang dyan lang po mga kaibigan, naway nagdulot po ito ng konting kaalaman at unawa dito po sa ating mga tinatalakay at pinag-aaralan ayon po sa katanungan na tunay ba ang pananampalataya ng demonyo ayon po doon sa Santiago 2:19. God bless po sa lahat. Hanggang sa muli. Shalom.